Sa episode na ito ay bibisitahin natin ang isa sa 4 na aktibong bulkan dito sa Pilipinas. Lilibutin din natin ang buong probinsya ng Sorsogon para hanapin ang pinakamagandang tanawin mula sa asul na karagatan hanggang sa mga nakatagong waterfalls at paliguan. Grabe, gando. Tingnan nyo naman kung paano hinubog dito ng Kalikasan. Grabe, tubig. Sobrang lamig. Hindi pa man din tayo naliligo. Ramdam na natin kung gaano kalamig dito. Kyatin natin tong parola. Wow. Dadalhin ko rin kayo sa sikat na bayan ng Barcelona at ang pinakamalaking arena sa rehiyon ng Bicol. At syempre, papakita ko rin sa inyo ang mga murang camping spot na swak sa budget pero hindi kayo titipirin sa ganda ng view. Kaya tara, samahan nyo ako sa isa na namang moto camping adventure dito sa Sorsogon. Let's go! Bago tayo pumunta sa ating susunod na camping spot at meron lang tayong pupuntahan at ipapakita ko sa inyo. Alam ko nakita niyo na to sa mga ilang nagbablog sa kay John Pax, doon siya nag-camp, which is sobrang mahal na binayaran niya doon kaya hindi ko na rin na magka-camp doon kasi mahal na talaga yung rate. Ayun, si Mayo na ayaw magpakita. At pupuntahan na lang natin. Total ay ilang beses naman tayo pumunta doon. So bago nga tayo pumunta sa susunod na camping spot, dadaanan natin yung Kitwinan Hills, tapos yung sikat na 7-Eleven dito sa bypass ng Kamalig At maghahanap tayo ng mga lugar na pwedeng tambayan ngayon at tamang kapi-kapi lang. At kahapon hindi na tayo nakapaghanap ng camping spot at gawa nga ng maulan ngayon dito sa Bicol. Pangit yung weather Tingnan si Mayo na ayaw pa rin magpakita. So sayang naman din at kung pupunta tayo dun sa sinasabi kong camping spot na hindi ko may papakita sa inyo yung ganda ng view. Bali yun yung tinatawag nilang Chocolate Hills ng Bicol dito sa Albay Kinang nila dito yung flood control kasi pag sobrang malakas yung bagyo at malakas yung bahay, sa dyan nag-overflow yung buhangin galing bulkan isa yan sa dinadaanan. Kaya yan talagang tinaasan talaga nila. Main road na to, kakaliwa na tayo dito. Yan. At dahil nga shortcut ang pinili nating daan ay agad natin narating ang bypass road ng Kamalig. Alright, bypass na ng Kamalig. So pagdating dito, maganda na yung kalsada, espaltado na. Welcome to Ginubatan. Ang isa sa palatandaan pag nasa bypass road ka na o malapit ka na sa bypass road ng Kamalig ay espaltado na ang kakalsadahan. Pero wag kang magbunyi, hanggang Kamalig lang to. At syempre, hindi kompleto ang pagpunta nyo dito sa Kamalig kapag hindi kayo nakapagpa-picture sa malaking toyo. Hinahanap nyo yung malaking toyo, Dito madalas yung nakikita nyo yung malaking toyo, ayan Ang nakalagay na lang isa, Mega Sardine tsaka Hinebra, wala na yung toyo. Kasama na natin yung toyo ngayon, Ito, kasama natin siya dito. Ayan si Mayon. Tapos kakaliwa na tayo dyan sa unahan para madaanan ng bypass road ng Kamalig. Di ba? Wala nang toyo, kasama na natin. Dito na tayo kakaliwa bago mag-shell. Ayan. Alright, eto na yung
bypass ng Kamalig, Albay. Kaso yan si Mayon na malabo magpakita at ang pabugso-bugsong ulan at maulap nga. Ayan, ang daming humihinto dito. Ayan, yung mga para magpa-picture, kumuha ng video at saka larawan. Tapos, nandito na yung, ayan, yung 7-Eleven na pinagpipicturan. Sayang lang at hindi natin na timingan na nagpakita si Mayon, pero marami pa naman tayong pagkakataon na dito tayo lagi dadaan, ano. At medyo malapit lang sa bahay. Then ito na agad yung main road, Paligaspi, tapos Paligaw, Pulangge. Then simula dito sa may 7-Eleven meron na lang tayong 3 kilometers papuntang Kitwinan Hills. So dito na kami bibili ng aming makakain at makatipid-tipid. Siguro mas mahal yung pagkain doon. Nandito na tayo sa proper ng Kamalig. Ito yung kanilang pinaka-sentro, ano. At dito medyo madami ng sasakyan. I mean, ma-traffic na rin. Ayan. Tapos sa unahan lang dyan kakaliwa na tayo. Okay, Magigisingit. Ayan, ang dami na rin palang pamilihan dito. Pinaka mall nila dito, isa yan yung LCC Mall. Let's go. Ayan, 7-Eleven, ano pa ba, establishmento. Ayan, kompleto na rin. Ano, sir? Thank you. Dito ko nakita si John Pax parang pumasok siya na one way. At medyo mahigpit sila dito sa kas gawa nga ng matraffic at malilit lang yung daan. Dito sila bumili ng yelo Tapos dito na tayo kakaliwa. Ayan naman, may nakalagay naman to Kitwinan Ranch. Thank you, sir. Oh, ayan. Tama, one way only. May nakalagay. Tapos puro paahon na to. Maahon tong kalsadang dadaanan natin. Dati kasi ito yung mga pinupuntahan ko madalas nung nagbebisikleta tayo. Nag-iinsayo tayo sa pagbabike at hinahanap talaga natin yung mga malulutong na ahon. At shoutout nga pala kay Manoy. Father and son, taga rito sila. Dati hindi kami nagkita, no? At eto, kung gusto nyo magpa-picture, ayan, Kitwinan Hills, tapos I love Tinago. Ayun, Kitwinan Hills nakalagay sa baba. Antayin natin na gumabi, para makita natin yung lava flow. Kasi nag-aalboroto ngayon si Mayon na parang every 3 hours nag-update si na MDRRM, diba sa'yo nag-update sa text na sumasabog si Vulcan. So aabangan natin yon. Sana makita natin yung lava flow. Ayun, dati to, hindi siya pader na ganyang lang, parang bakod lang, tapos may mga ganyang plug. So hindi mo na makikita yung from dito sa kalsada, hindi mo na makikita yung loob. Kailangan mo na talagang pumasok. Yan, ang laki na ng pinagbago. Wow. Pahapon na kasi. Ay, yun lang. May kasal, may event. Pwede kaya? Di ko alam kung pwede may event Pero kung hindi naman, same lang dito yung view niya sa taas. Ayan, tanong pa rin natin mamaya. Maganda rin dito yung view. Kung anong makikita mo dyan, makikita mo rin dito. Ayan. Diba? Actually, ito yung pinakamataas na part yata dito Ang dami nagbabike. Ikot lang tayo, diba? Ang ganda Parang sarap pumunta dyan sa tower na yan. Di ko rin alam kung saan yung tagos na ito. Tapos yan kita mo na. Dagat na. So ikot lang tayo. Diba? Ang ganda. Tapos baka doon na lang tayo pumesto. Libre pa. Wala pang bayad. May nakikita akong tumatambay.
Dito nga pwede kaso nga lang yung pinaka sad part, iniiwan ng mga tumatambay dyan yung mga pinagkainan. Yun lang. Napuntahan na rin natin yan, dyan yung banda. Nandyan yung Black Lava trail na kung saan yung nakikita nyo sa palabas, yung parang helipad na malapit sa Mayon. So hindi kasi binike ko kasi yan dati, so i-check natin kung kakayanin ng motor at try natin puntahan at ipakita sa inyo. At kung hindi man, ilalagay na lang natin yung link ng video na kung saan nakuha natin ng na videohan natin kung paano pumunta doon Ito ay Japanese tunnel sa kabila. Parang 20 yung entrance tapos 100 sa tour guide. Ayan, Japanese tunnel. Kaso hanggang 5 lang. So wala na. Wala na mag-guide sa atin papunta dun sa tunnel. Baka dito yung daan. Nakakalula. Diyan yung daan. Hello po. Kasi yan, may mga replika sila ng rebulto ng mga soldier na Hapon. Tapos okay din magpa-picture pala. Pag tanaw mo yung Mayon. Tapos ito, overlooking din. Dito dadaan yun sa baba Kano? 150 lahat sa dalawa. Dalawa. Parking. Tapos wait lang may pag mag-overnight, 120 per head. Parking 50. Pag may tent kayong dala, 200. so magkano lahat? Halimbawa isang tao, tapos may isang tent. May dala kayong tent. Hindi, magtatanong lang. 490. Isang tao. Dalawa na yun. 2 packs, 1 tent, 1 parking. Ilang yun? Ano yung check-in time out? 6 to 7 a.m. Ayun. 70 yung entrance pag day tour at pag gabi hanggang 8 lang sila. Then yung parking fee sa motor is 10 piso. Tapos may mga discount din dito yung yung senior. Then free na yung bata 7 years old below sa libre na siya. Pitch per tent parking 200 din pala yung tin pitching. Then parking fee 50. Siguro ito sa overnight na to. 50 pesos na yung magiging parking fee nyo. I-screenshot nyo na lang kung gusto nyo makita yung full details ng babayaran nyo. Ayan May mga ng mga sasakyan kung gaano kalaki kung magkano yung i-rate. Tapos mga hidden charges pa kasi nung nag-camp dito si Bro John Pax, parang ang laki ng binabayaran nila, parang libo per overnight, kaya hindi sila nag-stay ng matagal So mamaya tatanong pa rin natin dun sa crew na makakausap natin kasi medyo busy pa sila at may ginawang venue dito ng kasal Tatambay-tambay muna tayo doon at susubukan natin magpalipad ng drone. At ayan si Mayon unti-unti nang nawawala yung ulap. Hayaan nyo na muna at dito na lang muna tayo tatambay ngayon at maganda rin naman yung view. At ipapakita ko sa inyo yung mamaya sana makita natin yung lava flow Hanggang alas 8 pa naman tayo dito tapos maghahanap pa tayo ng tingnan natin kung makahanap tayo ng mga night market dito, yung mga turo-turo. Din mag-pitch ng tent. Ayan dito kayo maglalatag. Ang lang dito, mahangin. Malakas yung hangin. Yung ginawa nila dito na kung saan pwede kang umupo dyan tapos mag-i-Indian seat ka, ilalapag mo dito yung pagkain mo tapos ayan na. Yan yung matatanaw mong view, di ba? Ang dami niyan hanggang doon pa sa kabila. Kanya-kanya. Kumbaga may space kayo sa isa't isa. Kung may katabi ka, malayo yung katabi mo, di ba? Sarap dito mag-pitch ng tent Dito mo lang ipapatong. Ang problema mo lang is medyo may kalakasan yung hangin. Makikikain yan ang kasal. Magkamalang ka pa doon. Bakit? Hindi halata naman akong bisita, di ba? May mukha kang doon. Nakatingin nga sila sa akin. Nakatingin sila doon. Mukhang git crusher doon. Nga pala, at kung may mga bit-bit kayong mga pagkain, may papasok nyo sila dito nang walang bayad. Kumbaga wala silang bayad sa pagpasok nito. It's okay lang. Itatapon lang natin to sa mga designated na tapunan.
At para naman di tayo magkalat, di ba? Sayang naman yung ganyang kalinis na lugar. So yan, 7-Eleven lang kami bumili. Di ba? Solid. Tapos nga pala, shoutout pala kay Ate Ani, nakakatrabaho ni Badang, ayan, ni Madel. From Taiwan. Thank you lagi sa panonood. At sayang hindi ka namin nakasama. So sana pag magbakasyon ka at makasabay kayo ni Mrs. sa ipapasyal ko kayo sa lahat ng pinupuntahan nating magandang lugar, di ba? For now, di ba? Enjoy lang muna namin tong napakagandang scenery. At medyo paus tayo at grabe yung weather, lamig ng weather dito. Sinipon agad tayo pagdating natin. Once again, ladies and gentlemen, a big round of applause to Mr. Congratulations nga pala sa bagong kasal. may kinakasal sa likod namin at congratulations sa kanila, no? At sana makakain kami mamaya doon at gutom na kami. Pupuntahan lang natin doon at may mga parke doon para sa kung may makasama kayong chikiting mga bata sa malaya sila rito nga yan, no? Magtatakbo-takbo o makakapaglaro. So safe naman. Sarap tumakbo dito. Ang ganda ng compact, oh. Di ba? Napagtakbo pa tayo. Let's go. Solid, oh. Sarap maglaro dito ng RC, ano? Pero yan, may mga rampahan. Hindi ko alam kung pwedeng maglaro dito na ngayon, motocross. May mga jump eh. Okay, hindi naman pala. Tanaw mo rin naman pala dito yung mayon. Ayan, oh. Yun nga lang, medyo maingay dito. At tauhin niya mga bata. Yan. Slide, tapos slide ulit. Nag-i-enjoy dito yung mga bata, no? Pagkasama nyo, hindi sila maboboring. Ayan, meron pa dun. At dito, nandito yung CR. Medyo malayong halang dun sa pinestohan natin. Pero ayan, malinis naman yung CR. Ayan. Sa lalaki, bawal, tapos salamin. So yun, mag-alas 6 na. Ayan. At natatanaw na natin yung paunti-unting lava flow. Sana nakikita sa camera. Dito banda sa bandang baba na. Hindi pa nakikita natin yung buong bungangan ng bulkan, ano. Ayun, oh. Kung kailan pauwi na tayo, saka siya nagpapasikat. Ayun, sa camera ko na lang kinunan para makita nyo. Ayun, oh. So, right, uwi na tayo. At least nakunan natin siya ng medyo magandang picture at kita yung lava flow, ano. At ang lamig. Ligaw, ano na tayo? Ligaw Albay. At dito, pag pupunta kayo ng Ligaw, drive-thru na lang ba? Ang pinaka-ano nila dito sa yung puto rice, bumili tayo. Pati nga din ng puto rice. Yan. Hindi ko na na-videoan, pero bumili ako ng puto rice. Yan. Halagang 50 pesos, 7 piraso. Masarap to. Lalo sa ayan. Lalo sa kape sa umaga. Bukas madadaanan din naman natin yun. So ipapakita ko sa inyo. Wala na kasing madilim na yung mga pasara na sila ate, yung mga nagtitinda dun sa gilid ng kalsada. Tapos yan yung parke ng Ligaw. Marami rin ditong wala na yung mga street food. Dahil pinaulit to. Dati ito isang kahabaan niya ng street food, no. At eto na ang simbahan. Pasalamat lang tayo dito. Pag dadaan kayo dito, yan, pwede kayo mag-upo-upo dyan, no. Nawala na kasi dito yung street food. Ginawa ng Jollibee. Check natin dito sa may bandang parke. Dito maganda to dito eh, no? Hindi ko lang alam kung dito yun, oh. Ligaw City Plaza. Ayan. Yung makita nyo malaking signage ng Ligaw. Kinaumagahan ay maaga tayong gumising dahil ito ang araw ng ating paglilibot sa probinsya ng Sorsogon.
At kinaumagahan ay binigyan tayo ng magandang panahon at dahil dito nagpakita si Magayon, babalikan natin ang kilalang 7-Eleven sa Camaligalbay. At dito nakilala ko naman si Kuya Mark na isa palang tour guide dito sa Bicol. Aksidente niyang naririnig na nag-uusap kami ni Mrs. na naghahanap kami ng magandang spot sa probinsya ng Sorsogon. At walang alinlangan, itinuro niya yung magandang spot ng walang kapalit. Zoe's Adventure Park, ano? So yun na binigyan tayo ni sir ng magandang spot. Sa napakagandang pool, sana mapuntahan natin. Malapit nyo rin sa Bulusan Lake sir, no? Opo. Yo. Ano lang, kung galing ka ng Bulusan Lake, 7 minutes lang. Ando na yun. Bababa ka lang na eh. Yun, thank you sir. Yun talaga yung pinakamaganda pag lumalapit ka sa lokal. Sana ituturo sa inyo yung magandang spot, ano? So shoutout. Sir, anong pangalan niyo sir? Ano po? Mark. Yun. Sir Mark, thank you na marami. Sobra. Patayo na si Magayon. Let's go. Ito yung papuntang Kagsawa Ruin. Kaso lagi naman yung napapanood yan, hindi na natin yan dadaanan. At siguro sa ibang araw na lang natin puntahan yan at magda-diversion tayo. Dito tayo liliko. Hindi na tayo dadaan ng proper ng Daraga, no? Gagamit tayo ng diversion. Kasi minsan, dun yung magandang view sa diversion bukod sa nakakaiwas tayo sa traffic ng syudad, ano? Let's go! Nga pala, maraming salamat kay Sir Mark sa pagturo ng isang napakagandang pool. Sana mapuntahan natin at kayanin ang ating oras ngayon, ano? Pero pipilitin natin mapuntahan yun at ang gandang spot ni Mayon. Ayan, kitang-kita mo na yung lava. Ayan, kung napapansin nyo, kita nyo sa camera, diba? Sa diversion talaga natin makikita yung magandang spot ni Mayon. Ang ano lang dito, pag gumamit kayo ng diversion, madalas ahon lusong yung pagdadaanan yung kalsada. Ito, pero makakaiwas naman kayo sa traffic ng syudad, ano? At maganda yung kalsada na madadaanan nyo mostly. Ispaltado, ayun, sarap. At wala kayong makakasabay na malaking sasakyan ng mga biyaheng bus na paprobinsya, no? At may enjoy nyo talaga yung view na madadaanan nyo. Tulad yung ginagawa natin eh, no? Chill ride lang tayo sa ganito kagandang kalsada. Oh, di ba? Ganda. Puro pala yan again. Wow. Tas si Mayon, ayan, ganda rin ng picturean dito. Sa likod natin si Mayon, Kaso wala na tayong oras. Kakahinto. Maganda rin sana magpalipad ng drone eh. Wow, grabe. Ganda talaga ng kalsada pag pupunta kayo ng Sorsogon, ano? Yun yung kagandahan talaga. Ispaltado. Bihira ka makaramdam ng kaldag. Sa kalagitnaan ng ating biyahe ay isang napagandang tanawin ang bumungad sa atin. Ito ay napapaligiran ng mga puno ng nyog. Animoy nasa Siargao ka at katapat nito ay ang napagandang karagatan ng Sorsogon. Silang tayo, ganda Dito tayong sa gilid lang ng kalsada at napakaganda ng view. Tingnan nyo naman, napakaganda ng Bermuda grass. Tapos ito yung makikita nyong tanawin, gilid na ng dagat. May malaking rebulto na ngayon, yung crab, blue crab. Daming humihinto dito para kumuha ng larawan na yan, Dito yung magandang pwesto, diba? Sarap siguro dito mag-pitch ng tent, mag-camping. Ewan ko lang kung pwede. Pero mukhang delicate sa gilid ng kalsada eh. Okay, diba? Photoshoot pa nga. Ganda. Nung nagpalipad tayo ng drone may overlooking view pala dyan, na dyan ka dadaan tapos hanggang dun sa taas.
sa ibang araw na lang natin punta niya, at least nakita naman natin kung ano yung view dun sa taas, ano. At siguro pag nandun ka, basta tanaw mo to ng mas overlooking. At magtatanghalian na sa kakain muna kami ni Mrs. ng tingnan natin kung ano yung mga specialty dito sa Sorsogon, Albay. So tara. Halos lahat ng tulay dito sa Sorsogon is may mga ganyan. Kanina ko pa yung napapansin Kung akala mo parang piyesta o summer vibes yung nafe-feel mo. Kasi ito na yung coastal area nila, ano. Ito na yata yun, yung gilid ng dagat. Wow! Ganda, oh! Let's go! Tapos malapit na rin tayo dyan, bandang unahan ng isa. Malapit na yung Coliseum ng Sorsogon. Wow, ganda, oh. Ganda. Coastal na. Tapos dito sa kabila, ayan, oh, nagaganda ang kabundukan. Ayan. Sorsogon Tourism. Ayan, diyan kayo makikipag-coordinate just in case na may iba pa kayong gustong malaman at ibang lugar na may re-recommend ng tourism, ano. Pwede kayo magmotor dito. Ayun, oh. Pwede kaya? Tanong natin. Picture tayo doon, no? Sorsogon. Anong nakalagay? Rompielos, Sorsogon City? Ito yung pier. Ayun, may barko. Medyo mainit lang. Tirga-tirga yung araw sa atin. Let's go. Yup. Yun yung lighthouse, oh. Try nga natin puntahan yung lighthouse. Eto, paliparan natin yung lighthouse. Ayun na nakalagay, oh. Rompeliolas. Ang hirap babasahin, baliktad dapat dito ka manggagaling ay dun sa harap. Check nga natin kung pwedeng paliparan tong parola. Ewan, tuloy-tuloy tayo dito yung minto. Di ko alam kung may entrance. Ayan. Let's go. Yup. Grabe. Doon tayo. Libre. Libre. Wala naman sigurong bayad. Walang nanita Saan tayo parking? Sir, pwede ka manan? Pwede dumiretso? Ayun, sir. Thank you. Di ba? Ito yung mga hindi natin alam at disgrasya lang natin na nagkikita, no? Paliparan natin tong parola. Kaso ang init dito. Daanan. Dito. Ayan, oh. Ang Rompiola Lighthouse ay isang maliit na parola na matatagpuan sa Rompiolas o Sorsogon Baywalk. Bahagi ito ng dating pantalan na ngayon ay ginagawang pasyalan ng mga turista at lokal na residente. Layunin ng parola na magsilbing gabay sa mga bangka, mangingisda, lalo na kapag gabi o masama ang panahon upang maging ligtas ang paglalayag. Ang Rompiolas o Sorsogon City Baywalk ay isang tanyag na waterfront park sa Sorsogon City na nagsisilbing breakwater laban sa malakas na alon. Ito ay makasaysayang lugar na naging paboritong pasyalan para sa paglalakad, panonood ng sunset at mga pagtitipon. Nabutan na tayo dito ng tanghali kakapalipad ng drone, pero at least napaliparan natin na maayos at hihinto pa tayo dun sa Sorsogon Arena.
for now, akyatin natin tong parola. Pero hindi siya historical kasi wala siyang nakalagay na yung parang kung kailan ginawa, kung anong kwento niya. Parang kailan lang to yata ginawa. Ayan, no? Ang problema lang, ang daming vandalism. Kabila. At wala naman nagsasabing bawal akyatin. So, akyatin natin. At nagtanong din tayo dun sa lokal na kung pwedeng pumunta nga dito. Sabi niya naman, pwede naman. Parang amoy tae parang amoy jarbox Ganito talaga yung problema pag public Walang, yan. Ginuhitap man ng ethics. Pagod din Kapagod din. Tapos, yan. Tanong muna dito yung Sorsogon. Tapos proper ng Sorsogon. Then itong kahabaan ng Boulevard ba yan? Yung kalsadang napakahaba. Grabe, hingal tayo dun Paikot. Marami lang vandalism pero malinis naman dito pagdating doon lang sa baba. At meron pa tayong isang ito na siguro yung medyo nakakatakot to. Ay, ano na. Marupok na. Ikatin pa rin natin. Kung anong meron dito sa taas. Wow. Malinis naman dito. Walang jarbox. Doon na may jarbox doon di ba? Hindi ko alam kung anong tawag ng parola nito. Wala kasi nakalagay na na pangalan sa baba. So kung alam nyo, comment lang kayo para malaman natin yung pangalan nitong parola. Tapos ayan. Tanaw muna dito yung yung mga isla-isla na maliliit. Then ito yung diversion kanina na napakahaba na napakaganda. At itong kabundukan, di ko alam kung anong kabundukan to sa likod. Tapos ito na yung Sorsogon City. Kung hindi ako nagkakamali. Tapos ayan na yung arena ng yung pinakamalaking arena dito sa Sorsogon Ayun, tanong na natin. So doon pa tayo pupunta. Tapos pupunta pa tayo ng Barcelona. Then maghahanap tayo ng campsite na pag-stay-an. Then pupunta tayo kinabukasan ng Bulusan Lake. So try natin abutin pa yung pinakadulo ng Luzon sa probinsya namin sa Samar kung kaya pa ng oras. Basta abangan nyo na lang. Titingnan pa natin kung anong madidiscover natin magagandang lugar, camping spot, dagat, bundok, falls. So lahat yun ipapakita ko sa inyo hanggat kaya pa natin puntahan. Grabe, ang haba ng boulevard na to, Isa to sa pinakamahaba na napuntahan ko na coastal road o boulevard ba tawag dyan. Ganda na ito Sa unahan siguro may mga beach campsite dyan Tingnan natin kung ano yung mahanap natin. Grabe, ang galing ng Sorsogon Ganda ng ginawa nilang proyekto na to. Sana yung iba din. Dagdag barrier sa mga kabahayan dito. Kasi isang layer na protection nitong boulevard. Tapos meron pa ditong pinaka-flood control. Ayan galing. At eto naman yung madadaanan nyo yung SM Sorsogon. Makakaliwa tayo dito. Let's go! Ito na yun. Tama ba? Di ko alam kung dito yung daan Sorsogon Sport Arena. Ang laki Hanap tayo ng paparkingan ng malilim. Ang init nga lang. Uy, Balugo. Nasa Balugo na tayo ding. Ang laki,
Mainit lang, wala tayong pagpaparkingan na malilim. Ayan oh. Grabe, para siyang nasa Rome, ano? Malaki yan. Babay na, Sorsogon, Araneta. Kakaliwa na tayo dito para hindi tayo dumaan ng proper ng gubat. So gagamit tayo ulit ng diversion. Ganda talaga ng dito sa Kabikulan, ano? Laging may diversion sila para hindi kayo dumaan sa mismong bayan. Papicture tayo dyan sa I Love Gubat. Ganda. Tapos yan, makikita natin na dagat na dito sa bandang kanan. Baka mag beach camping na lang tayo ding. Welcome to Barcelona. Ayan no. Picture tayo doon at 1 kilometro na lang simula dito sa Barcelona na nakalagay. Let's go! Dagat na dito. Napaka nice naman dito sa Barcelona. Kahit sa mga hindi na national road, ano, yung mga kasuluk-sulukan, kahit two-way, maganda pa rin yung kalsada. Grabe, espaltado pa rin. Kung sino man talaga yung namumuno dito sa Sorsogon City, ano, napaka buti nyo po at napakaganda ng kakalsadahan. Good job tayo dyan, good job. Sana tularan kayo ng ibang namumuno sa atin, ano. Ito lang yung part ng Bicol na hindi ako na-stress sa kaldag ng motor. Ito na, Barcelona, Sorsogon. Simba lang muna tayo. Daan tayo dito, magpasalamat tayo kay Papa G. So alright, ito na yung historical na simbahan ng Barcelona. At gawa ito sa mga Corales na bato at mga buhay na bato, ano, nung matagal na panahon na. So i-check natin kung kailan ito. At ganito yung palatandaan pag historical. Hindi katulad ganina dun na walang ganito, yung lighthouse. Ito talaga yan, oh. Simbahan ng Barcelona. At tinatag siya noong 1965, ayan. At kayo na magbasa ng buo at tamad tayo magbasa. So pasalamat lang tayo kay Papa G sa ating safe na biyahe. At from Manila at hanggang dito ay iningatan tayo at walang aberya, no? Thank you, Papa G. At pupunta na tayo doon sa may nakalagay na Barcelona. At dadaanan din natin doon yung pinaka boulevard nila. So let's go! Right, tatawid na tayo. Pinaka life hack at para wala kayong kasabay sa picturean, ano, pumunta kayo ng ganito kainit at tingnan nyo naman, solong-solo nyo yung nakalagay na Barcelona, Sorsogon. Yung mga ayaw maarawan, sisilong yan. At ito, may lighthouse din sila dito. At simula rito, matatanaw muna yung pinaka boulevard nila dyan, pinaka Baywalk, tawag dyan. Pupuntahan natin yan mamaya. At papapicture lang tayo dito sa Sorsogon, Barcelona. Sa wakas, narating din natin to sa pangalawang beses nang nakamotor. Hindi na tayo nahirapan. Ganda naman dito habang nakaupo ka dito sa pagmamasdan mo yung paglubog ng araw. Jeez! Talaga naman. Try dito may bayad na 10 piso para sa environmental fee. Yun. Tama sir, no? 10 piso yung bayad. At pwede kayong pumasok. Sir, ano po ito, sir? Dating munisipyo po. Ayun. Dating munisipyo pala. Yan ang tinatawag na La Presidencia. La Presidencia. So, yun at ang sabi ni sir, yung dito sa tourism
Ito yung dating munisipyo daw na La Presidencia. Kung tama yung pagkakadinig ko. Ayan, no. Grabe, talagang hinubog siya, inukit siya ng panahon at parang ito na lang yung mga natira, yung mga pinaka puno-puno niya, yung mga gilid-gilid. At pwede pa pala dito, ayan, no. Oh. Sarap dito pag paghapon. Meron pa pala tayong pupuntahan bago tayo mag-camp sa araw na to, ano. Pupuntahan pa natin yung Dangkalan Bay. Maganda din doon at doon na rin siguro tayo maghahanap ng camping spot na ating pagpapahingahan ngayong araw na to, ano. Grabe, parang ano to, parang sa Aurora, Dinggalan. Yung ambience yan, no. Landslide ano rin, prone area. Para tayong nasa Dinggalan. Ay, kasiguran pala, sorry, parang kasiguran yung ambience. Ayan, ito sa kaliwa, dagat na. Oh, di ba? Coastal road na ng Dangkalan. Dito na tayo maghahanap-hanap ng beach campsite. Sana may mahanap tayo, pero meron yan for sure. Ayan na yung Dangkalan Bay, oh, natatanaw ko na, oh. Dito ba yung daan? Oh, dito. Dito yung daan, dito. Kakaliwa tayo dito. Ganda rin. May ano to? May bayad dun, oh. Dagat din dun, oh. Ito. Tanong natin. Hello po, magandang hapon. Taga din po, sir. Po? Taga saan po? Busay po. Busay, Ligaw. Ligaw. Opo. Dito pala sa Dangkalan Bay, walang overnight. Ayan, oh. May entrance siya, 40 pesos hanggang alas 6 ng gabi lang. Maganda sana at parang malilim, oh. Ayun, oh. May mga puno, may nyog. So, check natin kung may mahanap pa tayong iba. Parang dito mas maganda maghanap, gilid ng kalsada, eh. Tingnan natin. Pa tayong magandang spot. Buti na lang hindi muna tayo pumasok doon. Putol na yung kalsada. Dito sana maganda mag-camp, oh. Wow, ayun sana yung background natin. Oh, putol na yung kalsada. Oh, maganda sana to, parang diversion, ano? Putol. Pinulang yung budget. Baba. Pwede dito mag-grow camping, oh, kasama yung Roboy. So dito lang magpa-park. Tapos diyan ka na lang magpi-pitch. Wow, solid. Tapos ito yung kahabaan ng Dangkalan, Dangkalan Bay, ayan, oh. Hindi siya totally puti, parang brown. Maganda sana dyan, kaso hanggang alas 6 lang. So babalik na tayo doon para makapag-camping. At dito hindi ko na sure na kung meron pa, pero meron yan, gilid ng kalsada, eh. Hindi na tayo makapaghanap ng gamit si Google, nagtanong-tanong na lang tayo sa mga lokal. At ang sabi, kailangan natin dito bumalik ng bahagya. At meron naman daw tayong tumatanggap ng overnight maliban dito sa Dangkalan Bay. Emilia, tanong natin dito. Kahit makatulog lang. Walang... Ayan, pwede dito. Pwede rin mag-beach. Dito na lang kayo mag-beach. Dito sa Aqua Vista. Hanap tayo ng magandang
Sir, magandang hapon. Pwede ba dito, mag-overnight camping, may dalang tent? Oo, kamu lang na diba? Oo, kami So, eto, pwede na dito. Ayan malilim di ba? Pwede. Saan tayo mag-pitch ng tent? Medyo nga lang dito sana pwede dito. Pwede pwede magkano yung overnight camping nyo? Overnight? May tent ako dalawa kami, overnight sana. Hindi po si Madam Ha? pa-overnight po siya. Pwede pumasok dito mukhang tahimik dito. Di ba? Mas tahimik yung buhay dito. Yun malilim pa. Dito ka lang mag-pitch ng tent Ay, maganda dito. Ayan maganda dito. So may nahanap na tayo at ang kailangan na lang natin na isda. Kailangan na lang natin bumili ng maluluto. At medyo maaga-aga pa naman, 3:00 pa lang. Ikot-ikot muna tayo dito. Paikot lang daw to, sabi, di ba? Maglulup-lup lang tayo. Alright, nakapamalengke na tayo. Ang problema is wala tayong makitang isda doon na matino. Nauwi tayo sa tinapa. Hindi ako makapaniwala kasi gilid lang to ng dagat. Walang mga isda Siguro gawa nga ng malaki rin yung alon, pero nakakapagtaka, walang tindang isda, puro karne. So dito na tayo sa Aqua Vista. Tapos na tayo mamalengke. Hey, ayusin mo at hindi tayo magkaaway. Ganito pala sobrang stress pag may kasama ka, no? Tahimik yung buhay ko pag mag-isa lang ako nagkakamp Parang doble yung pagod ko dito. Kaya mo yan, gusto mo, tinuruan na kita nakaraan Pag ganyan tayo gabi pa tayo matatapos dyan sa tent lang. Hindi naman, sabi ko nga sa'yo na Kaya gusto mo mag-camping, di ba? Gusto mo yan. So, natapos din tayo mag-setup sa wakas nang hindi kami naghihiwalay ni Mrs. Ito na ang ating ginamit na setup ngayon na Altitude. Ito yung pinakaunang tent natin sa moto camping Black Concept. Ayan. Nagdala lang tayo ng mga konting gamit na ligpitin na yan. Hindi pa talaga yung kompleto. At gawa nga ng layo natin from Montalban, from dito sa Sorsogon, kailangan natin magtipid sa space. Sobrang nakaka-stress kung paano pagkakasyahin yung mga ganitong gamit at may angkas ka pa, may karga pa sa harapan. Pero quality naman yung kapalit Kita nyo naman yung dagat sa likod ko. Ang napagandang nakalimutan ko yung pangalan ko anong dagat to. Dalanacan Bay kung tama ako pagkakaalala ko, di ba? Nga pala, maraming salamat kay Sir Prince sa Altitude tsaka sa Black Pongo. Yung mga ibang gamit natin dito sa binigay ni Altitude tsaka yung gagamitin natin air bed isa kay Black Pongo. So yun lang naman, enjoy na natin to habang nagpapahinga at solo natin itong beach campsite. And ang bayad pala dito is parang 40 pesos yung entrance fee tapos 250 yung 10 pitching, di ba? Napaka-quality.
Yan, ang ganda ng scenery nitong puno na to. Tapos diyan ka mag-aalmusal. Tapos tingnan nyo naman kung gaano kalinaw ang dagat, ano. Kaninang umaga, sa kulay blue yan. Pag nasisinagan ng araw. Sayang lang at hindi natin nadala ang ating rad, ano. Shoutout nga pala sa Roboys, ano. Papa Juni, Ayakira, Dalisay, Sir Eli at saka si Papa Dens. Sayang, ano. At hindi natin sila kasama dito. Pero huwag kayong mag-alala, pagbalik natin sa Manila at titira kami ng malupit kasama ang Roboys, abangan nyo. May mga nakaset kaming malulupit na raw camping. So quality yun, promise. Pinapangako ko mag-i-enjoy kayo pag nakita nyo yung mga spot na naka-plano sa aming lakad, ano. Sunlight creeps slow like Naglipat tayo ng setup kasi doon. Maganda sana dito sa ating pwesto. Kaso parang abutin ng alon, lumalakas eh. Pero safe na tayo dyan. At ito, may pailaw sila hanggang alas 10 lang. Kasi nga dalawa lang kami dito ngayon overnight. At maganda kong asawa yan, no? Yung magaling kong asawa, bumili ulit kami ng ulam ng tinapan. Lalaki ka ng tinapan namin eh. Sobrang bait niya, pinakain niya yung ulam namin sa aso. Magaling, di ba? Biglang naging sap-sap tuloy na dilis yung ulam namin. Ito na lang tiniro. Ayun na yung niluto niyan, tagal oh. Tinapa, tuyo at itlog na maalat, tapos kamatis. So, yung panggabi namin biglang naging almusal. Gawa nga ng hindi kami nakapamalengke ng maayos. Ang hirap ng palengke dito. Akala ko malapit sa dagat, maraming option ng isda. Yun pala. O hindi lang namin nahanap yung palengke talaga. Yun. Ikaw na mag-play. Okay na. Thank you Lord sa blessing na binigay mo. Kain. Ayun po. Parang kain pa. Sarap ng tinapa dito. Kape ka? Ako hindi. Nag-stress ako. Tamang relax na lang tayo dito. Sobrang nakakapagod yung araw na to. Ang dami naming hinto. Tapos sa bagay, ang dami natin palipad ng buhay. At malayo rin talaga itong Sorsogon from Ligaw. Nasa kulang-kulang 100 kilometro. Ito, pamparelax, konting alak lang naman habang pinapakinggan natin yung yung lagaslas ng alon. I set the kettle on the flame so slow, steam rising like clouds that the valleys know. Kapilang kami ng pinakamamahal kong asawa. Darling, dito na tayo, Ling. Solid din ang pinuntahan nating dagat. Tsaka mura. Parang gagayari natin dito. Parang 320. Dalawa na kami kasama yung Tito Pitching, di ba? Napakamura dito. So alright, planuhin lang natin. Dito tayo galing kahapon sa Sorsogon, ayan, at dito tayo. So ang mangyayari para maganda yung lakad natin, ilulup natin to dito para dito tayo tatagos ulit sa Sorsogon. At nandito yung Bulusan, tapos nandito yung falls na pupuntahan natin sa San Pedro. Then eto, maganda yung daan dyan, puro akyatin nga lang yung bundok. So ipapakita ko sa inyo. At kasama si Mrs. at hindi pa nagtatapos dito ang aming adventure na nakaka-stress. So samahan nyo kami muli sa pangalawang araw natin dito sa Sorsogon at ipapakita ko pa sa inyo yung mga gandang spot. So tara! So,
Bulusan Nature Park, 1.7 kilometers. So tatanong natin kung magkano yung entrance. Alam ko kung may babayaran dito eh. Magkano lahat? Magkano ma'am? 360. Dalawa, okay. Kasama na yun, parking, top and shuttle. So parang 150 plus lang bawat isang tao. 9. Ah, okay. each plus parking fee na 20 pesos on travel po na 150. Ah, okay. Yun. 95 yung entrance, tour guide 150, tapos parking na 25 pesos. So, mura-mura. Ihahatid na nila kayo. Minibus ba? Shuttle tawag dito. Tapos from dito sa may tourism sa mayroon pa nga 1.7 kilometers pa punta sa lake ng Bulusan. Ito tinatawag natin na 3D map or yung total mismo ng ating protected area. Ang kanyang circumference umaabot ng 3,670 hectares. Sa loob ng protected area ay walang nakatirang tao dyan, like indigenous people. Maliban lang sa tinatawag natin na flora and fauna. Sila ang iba't ibang uri ng animals and din mga halaman na bumubuo mismo ng ating ecosystem. So Mount Bulusan, halos yun naman po ang pang-apat na aktibo sa Pilipinas. Siyempre, ang number 1 natin na aktibo, si Mayon. Pangalawa, yung tinatawag natin na Kanlaon. Mayon, Taal, Kanlaon, and then Mount Bulusan. Sir, anong mga wild pa na hayop ang nandirito sa sa Lake Bulusan? Yes, actually, pag tinawag na protected area, so meron tayong tinatawag ditong Philippine Lone-tailed Macaque Monkey, mga wild boar, meron pa tayong ditong Philippine deer o osa. Usa. As for now, meron pa tayong mga ibon dito na iba-iba kasi nasa 72% pang ibon natin dito eh. So tuloy-tuloy pa rin yung bird watching namin dito. Ang sabi ni Sir Mark is nasa 150 meters lang tong haba nitong tulay na to, hanging bridge. At pag nandito kayo, hindi naman gaano hindi siya gaano magalaw. At ayan, safe naman, may mga harang naman dito. Let's go! Kalma ka lang, bangkero tayo sa probinsya eh. Balik na! Huwag ka manigas, kalma ka lang. Pupunta tayo dun sa gitna. Ay, hindi na! Mamalimot ako! Taas mo yung camera. Let's go! Yan. Yan. Pagkatapos nito ay may pupuntahan pa tayong pool sa stay tuned lang kayo. Marami pa tayong ipapakita dito sa ating vlog sa araw na to. Ang susunod natin na pupuntahan sa Kambal Busay Falls. So, abangan nyo. So, pagkatapos ng ating lakad na nakakapagod deserve naman natin kumain ng pagkain. Mura lang ito. Magkano ito, Deng? Chicxulog? 99. Oh, 99. Tapos, 99 din. Oo. Tapos, 75. 75 din 60 yung kanilang avocado shake. So, solid. Pagkatapos nyo doon, diretso na kayo dito kumain. At nakakapagod din naman talaga. Nandito na tayo sa Kambal Busay Falls at saka Hayden Falls. So, simula dito, kailangan nyo bumaba o lumusong ng 118 step na kasama ka. Naks naman. I survive 118 step na kasama ka. Then ito yung lulusungin nyo. So, napakalapit lang pala nito. Hindi mo na kailangan na magbiyahe ng malayo, maglakad ng malayo para makakita ng ganito kagandang falls, grabe. Ito yung gano'ng katarik yung 118 step pabalik at saka ascent tsaka descent. Ay, Sir Mark. Ito pala si Sir Mark. Yung nagturo sa atin ng kaya nalaman natin to dahil kay Sir Mark. Thank you, sir. Tayo dito. May ginay ka? Wow. Wow. Ganda. Solid din yung 150 na binayad natin. Kung ganito ba naman kaganda yung falls. Quality.
Tingnan mo yung tubig, oh. Solid! Tapos, bukod dito, meron pa yan pa. May maliit pa na falls. Then, pagkatapos yan, pupunta pa tayo doon. Wow, grabe tubig. Sobrang lamig. Hindi pa man din tayo naliligo siya. Ramdam na natin kung gaano kalamig dito. Woo! Wow! Ah, ganda. Ayan, oh. Medyo madulas. Oh, grabe. Ganda, oh. Tingnan nyo naman kung paano hinubog ito ng kalikasan.